Okay, magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. No? So, sa umaga pang ito, mga minamahal ko mga kababayan, bibigyan po natin ng reaksyon yung balita po tungkol po sa hinabilin o mga hinabilin ni Rodrigo Roa Duterte sa kanyang anak na si Sara Bolate, na kapareho po ng kanyang ugali, kapareho po ng kanyang pagiging hudas o demonyo. So maliban po doon, pag-uusapan po natin yung pananakot po ni Rodrigo Roa Duterte. Ano nga bang pananakot yun? So para maintindihan po natin, mga minamahal kong mga kababayan, eto po, panoorin natin. May mga huling habili na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng muling pagbisita ng bise sa The Hague, Netherlands. Pilin raw ng dating Pangulo, mga abon niya na lang ang iuwi sa Pilipinas sakaling sa ibang bansa mamatay. Nagbiro din daw si Digong na pag-iisipan niya pa kung magmumulto siya sakaling hindi po maipatupad ang nais niya. Ikinalulungkot man daw ito ng pamilya, sinabi ni VP Sara na natural lang sa isang 80 anyos na tao ang maghabilin. Sa ngayon, nangangayayat daw ang tatay niya ayon kay VP Duterte pero hindi naman daw nanghihina. Mag-aapat na buwan na sa The Hague ang dating Pangulo para sa reklamong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang kampanya kontra droga noong nakaupo pa. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. So yun po, mga minamahal ko mga kababayan, naghabilin na po. May hinabilin daw si Rodrigo Roa Duterte dito po sa kanyang anak na si Sara Duterte, na kung saan siyang nakakaalam at may alam sa lahat po ng pera na ninakaw ng kanyang ama sa taong bayan. At hindi lang yon, na may alam din at membro din ng triad na binuo po ng kanyang ama dyan po sa Davao City. No? So malamang ang hinabilin po, kahit hindi po sabihin ni Sara Duterte, natural lang na ihahabilin po ni Rodrigo Roa Duterte sa kanya yung mga pera ang ininakaw ng kanyang ama, pati na yung mga lupain na binili nila sa pamamagitan ng pera ng taong bayan. Alam ko yon, sigurado. Hinabilin ni Rodrigo Roa Duterte yung mga ari-arian nila dito kay Sara Duterte na kanyang tunay na Monica Iha. Hindi naman niya tunay na Monica Iha kasi itong si Kitty. Dahil nga anak lang naman niya ito sa kanyang kabit. No, na kung saan itong kanyang kabit ay talagang nagsusumiksik na parabagang totoong asawa. Na kung titignan po ninyo na kung totoong asawa siya, di sana matagal na siyang pinakasalan ng demonyong si Rodrigo Roa Duterte. Tama? Pero hindi at ayaw ni Rodrigo Roa Duterte na pakasalan itong si Hanilet dahil alam niya na mukhang pera. Na kung saan kaya lamang siya pinagtsatsagaan ni Rodrigo Roa Duterte dahil nga sa kahit papaano naman ay mayroon pong pagmamahal etong si Rodrigo Roa Duterte dito po kay Kitty na mukhang kiti-kiti, no? So okay, para sa akin, isa rin sa hinabilin malamang ni Rodrigo Roa Duterte yung wag silang mawala o sikapin nilang wag silang mawala sa kapangyarihan. Dahil alam naman natin na kung hindi dahil sa kapangyarihan na mayroon sila, hindi sila yayaman, hindi sila magiging trilyonaryo, hindi sila magiging bilyonarya, o lahat na ng di ba? So malamang isa sa hinabilin ni Rodrigo Roa Duterte kay Sara na wag silang pumayag na nawala sila o mawala sila sa posisyon sapagkat
Yan lamang ang tanging pinagkakakitaan nila. Dahil mga tamad sila, hindi sila marunong magnegosyo, hindi sila marunong magtrabaho. Kaya nga ang pinakanegosyo nila, ang pinaka-source income nila ay ang maging politiko. At maliban doon, malamang hinabilin din ni Rodrigo Roa Duterte dito kay Sara Duterte yung kanilang organisasyon. Organisasyon ng droga na kung saan kabilang po dito si Michael Yang at yung iba pang mga sindikatong politiko katulad ni Bongo, ni Bato, ni Robin Padilla, ni Aimee at iba pa, no? So, isa din siguro sa hinabilin sa kanya ng kanyang ama, na kung mamamatay siya, baka isa din sa request ng kanyang ama kung sakali, baka si Sara ang napipisil ng kanyang ama na pumalit sa kanya para mamuno sa New People's Army o sa mga NPA. So yan po ang nakikita ko, mga minamahal ko mga kababayan. Yan ang nakikita ko na malamang isa din sa hinabilin ng kanyang ama sa kanya, no? At siguro isa din sa hinabilin sa kanya ng kanyang ama, wag siyang pumayag na ma-impeach. Dahil nga pagka na-impeach nga siya, mga minamahal ko mga kababayan, yun na rin ang magiging katapusan ng mga Duterte. Kaya malamang hinabilin ni Duterte kay Sara na sikapin mo na hindi ka ma-impeach. Pag na-impeach ka, mabubuking tayo. Mabubuking tayo. Makikita ng taong bayan kung gaano kalaki, gaano karami yung ating ari-arian. Mabubuking ng taong bayan kung papaano tayo naging traidor. Mabubuking ng taong bayan kung papaano tayo naging taksil, sinungaling, manloloko, mambubudol sa bansang ito. No? So, kahit hindi sabihin ni Sara Duterte, hindi kompletohin ni Sara Duterte yung kanyang mga sinasabi sa kanyang interview, alam na natin kung ano-ano ang hinahabilin ni Rodrigo Roa Duterte sa kanya. No? At malamang, isa din sa hinabilin niya na siguro kahit konti ay bigyan ng pamana etong si Kitty. No? Dahil alam naman natin, kung dadaanin natin sa legal, hindi naman po pwedeng pumantay etong si Hanilet o si Kitty sa pamana na iiwan po ni Rodrigo Roa Duterte sa kanyang mga tunay na anak, katulad po ni Sara Duterte. So, malamang, yun po yung mga hinabilin ni Rodrigo Roa Duterte sa kanya. Ito pang nakakatawa. Iniisip pa daw ni Rodrigo Roa Duterte kung magmumulto siya. No? Kasi nagbibigay na nga siya ng habilin. So ngayon, yung tolongges, gago, si Raulo, para bagang nagbabanta sa ICC o kanino man na magmumulto siya. Sabi niya, magmumulto siya kapag hindi nangyari yung gusto niya. Si Raulo ka pala Dahil hindi mo magamit yung impluwensya mo, hindi mo magamit yung kapangyarihan mo, hindi mo madaan sa pananakot ang ICC, tatakutin mo sila na baka multuhin mo, gago. Tingnan nyo mga kababayan, gusto pa yatang magpatawa ni Rodrigo Roa Duterte. Mamamatay na lang, mananakot pa. Ano naman ngayon, Rodrigo Roa Duterte, kung magmulto ka, kung gusto mo ako unahin mong multuhin, sisiguraduhin ko sa'yo, kahit pa magmulto ka sa akin, tapos 100 milyon yung sungay mo, na ipapakita mo sa akin, hindi ako matatakot sa'yo. Rodrigo Roa Duterte, talagang demonyo ka. At eto, sabi niya, kung mamamatay daw siya, wag na daw iuwi yung kanyang labi sa bansang ito. Sunugin na lang daw o cremate na lang daw at doon na lang ilagay yung kanyang abo kung saan siya mamamatay. Mas mabuti sa lahat ng naisip ni Rodrigo Roa Duterte, para sa akin yun ang pinakamabuti. Wala kang karapatan, Rodrigo Roa Duterte, na ilibing sa bansang ito
Dahil isa kang traidor, isa kang magnanakaw, isa kang mamamatay tao. Kaya wala kang karapatan na ilibing sa bansang ito. Tama yon. Dapat lang na huwag ka ditong ilibing dahil hindi bagay sa'yo na ilibing sa libingan ng mga bayani dahil isa kang traidor, isa kang hayop, isa kang demonyo, isa kang diablo na walang karapatan na bigyan ng awa. Ha? Dapat talaga sa'yo, dapat nga sa'yo eh. Pagkatapos mong i-cremate, ha? Pero kung akong tatanungin, huwag na i-cremate. Ipakain na lang sa aso. Ipakain sa buhaya. Katulad ng ginawa niya doon sa mga unang mga pinapatay niya. Di ba? Dami-dami yung mga kaartihan. Ang dami-dami yung mga issue. Ang dami-dami yung mga kung ano-anong Ito naman si Sara Duterte. Wala nang ibang ginawa kundi atupagin na lang ang kanyang ama. Yung obligasyon niya sa taong bayan, ayaw niya. Ayun, walang ibang ginawa kundi lumipad ng lumipad. Nauubos yung oras sa kakalaboy, sa kakalaag, sa kakano, kung ano pa man yung mga etc. na yan. Diba? Uwi ng Pilipinas, magpapa-interview, tatawa-tawa, kung ano-anong chinichismis nung gaga. Pagkatapos na wala na siyang masabi, sisilipin yung magagandang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, tapos maninira yung gaga. Diba? Yan lang yung kayang gawin ni Sara Duterte. Magpatawa. Gumawa ng istorya. Diba? Ako kay Sara Duterte. Hindi kaya mag-vlog na lang kaya siya? Mag-vlogger ka na lang kaya, Sara Duterte? Ha? Diba? Mag-vlog ka na lang kaya? Wala ka namang ibang ginawa eh. Kundi humarap sa media, mag-post ng kung ano-ano, magkwento ng kung ano-ano. Diba? Pero ganun pa man, bumalik tayo kay Rodrigo Roa Duterte. No? Alam mo, Rodrigo Roa Duterte, kahit magmulto ka pa sa ICC, hindi ka papansinin ng mga yan. At hindi sila masisindak sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, Rodrigo Roa Duterte, ngayon pa lang, huwag mo nang hintayin mamatay ka, magpakamatay ka. Yan ang pinakamaganda. Ha? Huwag mong hintayin na mamatay ka pa, mawala yung buhay mo. Magpakamatay ka na, inumin mo yung ihi mo. Ha? Uminom ka ng humingi ka ng asido, inumin mo. Yan ang bagay sa'yo dahil isa kang demonyo. Ha? Hindi kung ano-anong dinadrama-drama ninyo. Mga visit kayo, mga gunggong kayo. Ha? Oh. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.